verse 11 to 12. At kung nakita natin, nais kong basahin sa wikang Ingles, sabi niya rito, Mark chapter 8, verse 11 to 12. And the Pharisees came forth and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, tempting him. And he sighed deeply in his spirit and said, Why doth this generation seek after a sign? Verily I say unto you, there shall no sign be given unto this generation. Father God, once again, we commit this word to you, Lord. Ito siyang aming nabasa, napuksan na ilahad sa aming kalagitnang ito, Diyos, na kung saan ang mga pangungusap na ito, matalinghaga sa mga tao, matalinghaga sa mga Pariseo at Saduceo, hindi nila maunawaan. Ngunit sa salitang iyong inilahad, hindi pwedeng hindi maunawaan ng mga taong itinalaga mo. Lord, hinihingi namin ang iyong pagbasbas, ang iyong pagpahid, na sa mga salitang na ipangusap, batid namin na may makakaunawa. Salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo po sa amin. Hinihingi po namin ang iyong pagkilos. Paggabay mo po sa amin. Lord God, sa iyo po pinagkakatiwala ang bawat kongregasyon na narito. Ikaw po ang magpamit, mag-vindicate ng kanilang mga puso at kanilang mga kaisipan at kaunawaan upang may pagkaloob, Panginoon, ang malalim na kaunawaan sa kapahayagan na ibibigay mo sa aming kalagitnaan. And also, Lord, I commit your servant that you're going to use for them, Lord. Bless him, Lord. Bless me, O God, for without you, we can do nothing. We give you all the honor and glory in Jesus Christ's name. Amen. Can we clap our hands to the Lord? Amen. Narin na po kayo makaupo. At habang ako naman ay nakatayo na nag-aaral at nagtuturo ng county sa ating kalagitnaan, ang Diyos po ang patuloy na kikilos at kumikilos sa bawat individual na mga sumasampalataya ng kanyang salita. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin at nais kong muling batiin kayo ng isang maganda at mapagpalang araw at umaga sa umaga ng linggong ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang patnubay at gabay sa bawat isa sa atin at patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng mga ginamit ng Diyos sa iglesia ito upang maging katuwang sa bawat mga gawain, sa pagtuturo ng kanyang salita at patuloy na gumanap ng gawain para sa ating Panginoon. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa bawat isa sa ating may mga kaloob at may mga potensyal na pagtawag sa ating Panginoon na siya patuloy na gumamit sa inyo. Salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang patnubay. Salamat sa mga kapatid sa iglesia, sa katao ng ating kapatid na si Brother Murphy, Brother John, Brother Roger, Brother Romy, Brother Brian, na ginamit ng ating Panginoon para gumanap ng gawain, and also to my son Joshua na patuloy na nagpapagamit sa ating Panginoon. The Lord bless you all. At sa mga kapatiran natin narito na patuloy na dumadalangin, patuloy na nagiging kaagapay sa bawat mga gawain at kumukumpuni sa ating mga proyekto, kumukumpuni sa mga bata na nagtuturo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at ang Diyos ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa atin hanggang siya ay dumating ay masumpungan tayong we are always on duty to our position and guilt and calling na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos, maging sa aming paglalakbay ay ang Panginoon ang pumatnubay. As I mentioned, I testified last Friday kung paano ang himala ng Panginoon. Bago ko dumako sa ating paksa ngayon, sa ating pag-uusap, nais kong ibigay sa kabuuan ng Iglesia, mission accomplished. Ang Panginoon ang siyang patuloy na nagbigay ng himala at patnubay at pagpapala sa bawat isa. Ang isang malaking himala na ginawa ng Panginoon ay ang pagkilos niya sa amin sa paglalakbay, sa pagsakay ng barko, sa aming sinakyan doon sa barko, doon sa Liloan, Leyte, patungong Mindanao. Kami ay nakasakay na. Hindi namin alam na meron na nakapasok na isang truck na kung saan ay meron nang nakatanim na bomba sa ilalim
ng truck. At yun ay itinanim ng mga terorista. At gusto ng mga terorist sa gitna ng dagat kapag naroon na kami sa kalagitnaan, ipasasabugin ang bomba na yon. Ang sabi ng mga bomb squad, yung bomba na kanilang itinanim sa ilalim ng truck, kayang hati-hatiin at patayin lahat ng mga nakasakay doon sa barko. At salamat sa Diyos, maging sa hayop ay gumamit ang ating Panginoon para matrace ang bomba na nakapaloob sa ilalim ng truck na nakasakay na doon sa barko na aming sasakyan, at kami naantala ng mahabang oras sa pagkakataong yon dahil sa bomba na itinanim ng mga terorista. Salamat sa Diyos dahil may mga anak ng Panginoon, may mga lingkod ng Diyos na nakasakay at gaganap ng kanyang tungkulin. Ihahatid ang spiritual bomb, spiritual blessings sa mga pupuntahan, at hindi pinahintulot ng ating Panginoon na hadlangan at hindi maganap ang kanyang sakdal na kalooban. Na-trace at inupuan ng sniffing dog ang ilalim ng truck, at nung makita ng mga bomb squad na talagang aligaga yung aso, at nung makita nilang umupo doon sa ilalim ng truck, kanilang pinaikutan ang truck na yun at sinilip ang nasa ilalim, at nakita nila na may bombang malaki na nasa ilalim ng 10-wheeler truck. Pinalabas lahat yung mga nasa unahan na nakasakay na sa barko, at inilabas yung truck na yun. At pagkatapos ay tama ba ang pagbigkas ko, detonate yung bomba na naroon sa ilalim ng truck. Pero binigyan na kami ng hudyat, at nagbigay na ng hudyat ang mga bomb squad, at pinapasok yung mga ibang sasakyan, at hinudyatan yung kapitan ng barko na kami ay lumarga dahil talagang mahaba na ang aming oras. So kami nagpasalamat sa Panginoon, nagpuri sa Panginoon dahil sa kanyang pag-intervene sa aming paglalakbay. Siya ang patuloy na humawak, siya ang patuloy na gumabay, at pagdating namin sa aming patutunguhan mula sa Surigao del Sur hanggang patungo sa Siargao, ang Panginoon ay nagatid ng revival sa ating mga kapatiran. At salamat sa Diyos dahil kumatawan ang inyong lingkod ng Buatuding Church sa dakong niyoon na naging pagpapala sa lugar ng Surigao at Siargao del Sur. At sila'y nagkaroon ng kagalakan at katuwaan. Yung mga nanlamig ay nanumbalik sa kainitan sa pananampalataya. Yung mga nag-backslide, bumalik sa ating Panginoon. Yung mga iba ay nagpabautismo sa ngalan ng ating Panginoon Jesucristo. To God be the glory for that. So salamat sa Diyos, at naroon ang kanilang testimony nung kami paalis. Salamat, at sabi nila, minsan isang pagkakataon gusto naman namin makarating sa Buatuding Church in Togon. So we're praying, sabi ko sa kanila, walang imposible sa ating Panginoon. Bago pa man darating ang Panginoon, makarating kayo doon, dahil kami ay pinarating na ninyo dito sa lugar. Purihin ng Diyos sa isang mainit na pagtanggap sa amin, at sa kabila ng kanilang kalalagayan, it is because sila ay nasa sitwasyong on trials and sufferings. Sila ay nasa kalalagayang pagsubok at matinding paghihirap na kanilang dinaranas sa kanilang araw-araw na pamumuhay, dahil ang kanilang lugar ay totally devastated ng bagyong Odette sa lugar na iyon. So praise the Lord. Kami po ay labis na nagpapasalamat. Mga bagay na pwede namin kayang ipagkaloob, yun lamang po ang pwede namin magawa at ipagkaloob sa kanila. Pero salamat sa Diyos dahil merong spiritual blessings na yan ang ating Panginoon na masigit nilang ikinatuwa at ikinasiya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng kanyang patnubay at gabay na kanyang ipinagkaloob. Salamat sa Diyos at salamat din sa inyo, sa inyong mga patuloy na panalangin dahil kayo ang patuloy na back up sa prayer, sa mission. Salamat sa ating Panginoon sa isang simpleng iglesia ay nakakagawa ng malaki sa presensya ng ating Panginoon. Salamat sa lahat ng inyong spiritual support at back-up sa prayer na inyong pinagkakaloob. To God be all the glory. Thank you, Brother Brian, sa pagtayo. Pray ng Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan at pagpapala, and also to Brother John, Brother Bertie, Brother Romy, na siyang patuloy na kaagapay sa iglesyang ito sa panahon na nawala ako. Kayo ang ginagamit ng ating Panginoon. And it's my prayer too. Salamat Panginoon, sabi ko, sa pagkakataong ito, it's time for you para gamitin ninyo ang mga potensyal at kaloob at pagtawag ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kailangan pa ba natin gagamitin ang lahat ng mga talent na ito?
Yamang alam natin na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. It's very close. Napakalapit na. Habang ako'y nakaupo, nagagalak ako at natutuwa ako sa mga special songs. Naalala ko si Timothy. Praise God. Ang unang umawit, mga apo. Ikalawang umawit, mga anak. Praise God. Ikatlong umawit, mga lola. Praise the Lord. Right? Amen. Mga lola, anak ng mga lola. Right? Praise At God. apo ng mga lola. Amen. Si Timothy, ganun ang kanyang pananampalataya. Yes. Siya ay lumaki sa piling ng kanyang ina na si Eunice. Yes. Lumaki siyang may pananalig sa Panginoon. Ginamit niya ang kanyang talento at kaloob na binigay ng Diyos. At siya ay naalalayan sa espiritual na kanyang pamumuhay sa katauhan ni Apostol Pablo. At itinuring ni Apostol Pablo si Timothy na bilang isang anak sa espiritu, sa espiritual na anak. Yes. At si Timothy na kanyang ina na tapat sa paglilingkod din sa ating Panginoon ay namana ni Timothy ang pananampalataya mula sa kanyang ina na si Eunice. Amen. At si Eunice naman ay lumaki at lumago sa pananampalataya sa katauhan ng kanyang ina na ang lelang ni Timothy. Kapag sinabing lelang, lola. Ang lelang ni Timothy na walang iba kundi si Lois. Nakita natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Nakita natin ang pagganap ng ating Panginoon mula sa ating mga lahi. Amen. Praise the Lord. At ipinangako ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Sumampalataya ka lang. Yes. At ang iyong sambayanan ay maliligtas. Thank you, Lord. So just pray for one another na lahat ng mga bagay nito ay may sakatuparan sa buhay ng isang Amen. mananampalataya. Praise Thank the God Lord. Yes. sa lahat ng pagkilos at sa mga awit na nakita natin mula sa apo, sa anak, hanggang sa mga lola. Amen. Praise the Lord. Nakikita ng mga lola ang kanilang talento. Praise Nakikita nila ng mga lola ang kanilang mga kaloob. Right? Sa kanilang mga anak Yes. na umawit. Yes. At nakikita ng kanilang mga anak sa kanilang mga anak ng anak din. Yes. Ang kanilang mga kaloob. Yes. Umiikot. Praise the It Lord. is God's blessings Amen. na umiikot lamang. Umiikot na umiikot. Saan? Sa mga mananampalataya. Hindi sa mga hindi mananampalataya, kundi sa mga mananampalataya. So to God be the glory for that. Napakabuti, mahimala at mapagpala ang pagkilos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. At ang bawat isa sa atin lamang ang nakakakita o na nakaka-discern sa lahat ng mga bagay nito. Right? Hindi pwedeng hindi ipakita ng Panginoon ang isang palatandaan na walang kaugnayan sa mensahe. Ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay bahagi doon sa inawit ng ating mga kapatid kanina, Signs of the Times. Ang ating paksa sa umagang ito, Signs of the Times are everywhere. At gusto ko namang baligtarin dahil hindi ko pwedeng isalin sa Tagalog ng word by word. So, signs of the times are everywhere. Sa Tagalog, kahit saan, mayroong palatandaan sa bawat panahon. O may palatandaan ang bawat kapanahonan. Right? At nakikita natin na ang mga palatandaang ito ay naisa sa katuparan. Natutupad maging sa huling kapanahonan ito. At sinabi ng banal na kasulatan, mula sa ating binasa, mula sa teksto, itong mga Pariseo at mga Saduceo, ito yung mga grupo ng mga sekta o organisasyon o denominasyon ng mga Hudyo. Right? At nung makasama nila ang ating Panginoon when God manifested in flesh sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Right? At nakita nila ang mga bagay na mga ginawa ng ating Panginoon. It's all a signs. Right? Mga himala, pagpapagaling, pagbibigay ng mga bagay na kusang ang mga tao hindi nila inakala na sa tanang buhay nila, doon lamang nila namalas na makakita ng mga bagay na yun, ng mga palatandaan sa kanilang harapan. Ngunit, hindi maiwasan nitong mga taong ito na mga grupo na mga nasasabing may pananampalataya ay patuloy na nanunukso dahil hindi sila bilir at nagkakaroon sila ng doubt o pag-aalinlangan. Sabi ng inawit ng ating mga kapatid kanina, alam ng tao, alam ng mananampalataya sa bawat isa sa atin na ang Panginoon ay darating.
at nalalapit na ang araw ng kanyang pagdating. Hindi biro ang mga pangako ng ating Panginoon. Yet, sa kaisipan ng tao, naroon pa rin ang kanilang pag-aalinlangan na para bagat imposibleng mangyari na darating ang panahon dahil wala silang nakikitang palatandaan. Right? Wala silang nakikitang palatandaan. But the word tells sa bawat isa sa kanila na darating ang ating Panginoon. Yaan ang pangako ng Diyos. Yaan ang sinalita. Yaan ang sinabi ng ating Panginoon. Siya ay muling darating upang kunin ang kanyang nobya. Ngunit sa iba ay wala silang nakikitang palatandaan. Bakit? Hindi nila makita ang lahat ng mga bagay na iyon. Kung ano ang sinabi ng ating Panginoon sa teksto nating binasa sa mga Pariseo at Saduceo na humihingi pa ng maraming palatandaan sa ating Panginoon. Ang totoo, ang paghingi nila ng palatandaan ay hindi bukal sa puso nila upang makita ang mga palatandaan na pwedeng ipakita ng Diyos. Right? Ano sinabi ng ating Panginoon? Kayong humihingi ng palatandaan. Kanino niya sinabi? Sa lahing iyon. Sino yung mga lahi iyon? Tinawag ng Diyos ang lahi ng Pariseo, ang lahi ng mga Saduceo, lahi ng ulubong. Right? Generations of vipers. Kayong mga lahi ng ulubong, humihingi ng tanda, humihingi ng mga palatandaan sa mga bagay na ito, nanunukso. Right? Nagbibigay ng hamon sa ating Panginoon, samantalang ang tunay na tanda ay kaharap na nila. Ang tunay na palatandaan ay kausap nila. Pero hindi nila ma-recognize. Hindi nila ma-identify. Bakit? Dahil sabi ng Panginoon, mula sa lahing ito, hindi ibibigay ng Diyos ang tanda. In other words, hindi nila makikilala. In other words, hindi nila masusubaybayan ang lahat ng mga bagay na iyon. Alam ba ninyo ang salitang tanda? The meaning of sign is a post command. P-O-S-T. Ewan ko kung tama yung pagbigkas ko. Pagpamunin niyo kung mali ako sa pagbigkas ko minsan medyo basa. Right? Is a post command. Right? Sign is a post command, a warning, and direction. Yan ang kahulugan ng salitang sign o palatandaan. So sa Tagalog, ito ay nakalathala. Kapag nakakita kasi tayo ng mga palatandaan o sign, ito ay isinusulat mula sa papel, isinusulat mula sa kahoy, isinusulat sa anumang mga bagay na pwedeng isulat o i-mark, right? At kanilang ilalathala. That is a sign. Pero tatandaan natin, hindi ito mananatiling sign without the message. Right? A sign without a message is not from God. Do you believe that? So kinakailangan kapag magbigay ng palatandaan, may nakapaloob o merong mensahe sa likuran ng palatandaan. Pero kung magsasabit ka lamang ng kwadradong kahoy, kwadradong papel, kwadradong plastic na walang nakasulat, right? Hindi ito isang tunay na palatandaan. Dahil ang kahulugan ng salitang palatandaan, sign is a post command. Ang salitang post na kalathala. Yung salitang command, ibig sabihin atas. Utos. Right? Isang atas o isang utos na nagpapakita ng isang mensahe na kung ano ba ang babala na kanyang inilathala. Ano ba ang warning na kanyang ibinigay. So it is not just a sign, but a sign with the message behind the sign. May mensahe doon sa likuran ng palatandaan. So paano mo ma-identify, paano mo ma-recognize ang mensahe na naroon sa likuran ng palatandaan o yung sign kung hindi mo makita at hindi mo mabasa ang isang palatandaan o babala. Right? Pero sa pag-uusap ng mga Saduceo at mga Pariseo, ang Panginoon mismo inilathala niya kagad sa harapan ng mga Pariseo. Sa mga tao nagsasabing may pananampalataya. Sa mga tao nagsasabing meron silang Diyos na pinaglilingkuran. Right? Dumating ang tamang palatandaan. Ang Messiah, si Jesus Christ, na nagsakatawang tao, gaganap ng pagtutubos, gaganap ng isang pagliligtas
sa mga taong makasalanan, sa mga taong nagkasala, dahil kung hindi niya gagawin ang mga palatandaang yun, kung hindi niya gagawin na isa katuparan, ang lahat ng mga palatandaang ito, hindi magaganap ang redemption. Hindi magaganap ang salitang pagtutubos. Ngunit nung ganapin ng ating Panginoon, ang lahat ng mga paunang pangungusap, which is a foreword of God. Kapag sinabing foreword of God, mga paunang pangungusap, mga paunang salita, mga paunang mensahe ng ating Panginoon na kanyang sinalita, it is all a sign na sa mga darating na panahon at darating na pagkakataon, lahat ng mga paunang salita, lahat ng mga paunang pangungusap, lahat ng mga paunang mensahe ay kanyang isa sa katuparan pagdating ng panahon. Pagdating ng tamang panahon, as we are now living in these last days, there's always a sign. Signs of the times are everywhere. Kahit saan tayo pumaroon ngayon sa huling kapanahon ng ito, pumaroon ka sa east, pumaroon ka sa north, pumaroon ka sa west, pumaroon ka sa south, there's always a sign. But thank God, God has given you an ability to perceive. Isang abilidad na nanggaling sa ating Panginoon. It is not your own ability. It is not my own ability. It is not our own ability. But the ability is came from God. Nanggaling sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay na ito ay ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon upang pagdating at may sa katuparan ang mga paunang pangungusap, ang mga paunang pananalita, ang mga paunang mensahe ng ating Panginoon ay natatanaw, nakikita, namamasdan, nauunawaan natin sa tamang panahon. Hallelujah! Glory to God! Lahat ng mga bagay nito ay ibinigay ng ating Panginoon para maunawaan. Before we continue, I just want to read a quote. Hallelujah! In a message of the token, sa huling bahagi ng paragraph 29 to 30, glory. Kung makita natin ang sabi niya rito, every spiritual happening is a sign from God. I believe na sa mga pagkakataong ito ay nakakaunawa tayo. Nakakasunod tayo. Amen? Dahil kapag ang Diyos ay nagbigay ng abilidad upang makita natin ito, bibigyan tayo ng tamang desire ng ating Panginoon. Hindi natin i-ignore, hindi natin malalagpasan, hindi natin babaliwalain dahil ang salita ay nakapatungkol sa bawat isa sa atin. At kapag ang mensahe at salita ay nakapatungkol sa iyo, handa kang sumalo. Right? Handa kang sumalo. At kapag nasa lumo ang salita at ang mensahe ng ating Panginoon, handa kang ipamuhay. Handa mong panghawakan at handa mong lakarin dahil nakapaloob ang pananampalataya. Doon sa mensahe na binigay ng Diyos sa likuran ng palatandaan. Signs of the times are everywhere. Saan ka dumako? Saan ka man maparoon? Being a predestinated ones. Dalhin ka man ng Panginoon mula sa north, dalhin ka man mula sa east, mula sa south. Right? If you are a predestinated ones, ikaw ay nakakabasa, nakakaunawa ng mga palatandaan. Do you believe that the very bride of Christ can read between the line also? It is not only the prophet. According to the message, a prophet can read between the line. Nababasa ng propeta, ng lingkod ng Diyos, ang mga salita na nakapaloob mula sa salita ng ating Panginoon at hanggang sa mensahe na binigay ng ating Panginoon. Now, if the chosen ones, being a bride of Christ, if we cannot read between the line, how can we identify and recognize and read all the signs? So we need to have a spiritual vision in order for you, in order for me, in order for us to read between the line. Para mabasa natin ang lahat ng mga bagay. Bakit kailangan mabasa natin?
para maunawaan natin. Amen. Help us. You cannot live as a believer kung hindi mo mabasa ng tahasan directly ang salita ng ating Panginoon. So God gives you the word directly. Amen. If God gives you the word directly, God will choose you to believe His word directly too. Amen. Help us, Lord. Tahasan niyang ibinigay ang salita. Tahasan mo rin sampalatayanan ang salita na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Bakit? Dahil nakikita niya sa iyo, tahasan mong ipapamuhay. Amen. Help us. Tahasan mong lalakarin. Help us, Lord. Tahasan mong tatayuan Amen. ang kanyang salita. So hindi nagpatumpik-tumpik ang Panginoon. Katulad ng kanyang sinabi sa mga Pariseo, hindi siya nagpatumpik-tumpik. Kayong nanunukso, kayong mga lahi ng ulupong, naghahanap ng palatandaan, naghahamon ng mga signs upang ipakita sa inyo dahil kayo ay lahi ng ulupong. Hindi darating sa inyo ang palatandaan ito. Hindi ibibigay sa inyo. Right? Maraming taong sumunod sa ating Panginoon, pero kokonti ang nakabasa, kokonti ang nakakita. Nung balikan ng ating Panginoon ng mga tao, nasaan ang marami? Nangawala na sila. Bakit? Dahil wala silang kaunawaan sa mensahe na nakapaloob ng isang palatandaan. Sino palatandaan sa kanila? Ang Mesyas. Nung sabihin ng Mesyas, siya ang tinapay ng buhay. Right? Maliban hindi nila kanin ang tinapay ng buhay na iyon, ay wala silang buhay na walang hanggan. Maliban hindi nila inumin ang dugo, wala silang buhay na walang hanggan. Sa halip na makita, sa halip na maunawaan, they reject, they ignore, they refuse to believe the word. They refuse to believe the message. If they refuse to believe the message, hindi kataka-taka that they're going to refuse the signs at the time. Who is that great signs for them? The Messiah. Amen. Our Lord Jesus Christ. Paano nila makikita ang mensahe na naroon sa likuran ng palatandaan kung hindi nila makita ang palatandaan na walang iba kundi Messiah? Para makita nila ang mensahe, dapat nilang makita, dapat nilang sampalatayanan, dapat nilang tanggapin ang dakilang palatandaan na walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo na siyang Mesyas na inaantay ng mga Hudyo. But instead to believe, they refuse to believe the message of that hour. Right? They ignore the word. They ignore the message. They ignore the signs. But thank God, sa uling kapanahon ng ito, patuloy na umiiral, patuloy na sumisigaw, patuloy na umaligaw-ngaw ang salita, ang mensahe ng ating Panginoon. Bakit patuloy na umaligaw-ngaw? Bakit patuloy na sumisigaw? Because there is still a bride in these last days. Sa mga huling panahon ito, meron pa rin natitirang nobya upang makakita, upang makabasa ng mga palatandaan ito na nakalathala sa bawat panahon na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin na mananampalataya o maging sa kapanahon na ito na ating ikinabubuhay. Kaya nga pa rin sa Lord. Hallelujah. Continue reading. Every spiritual happening is a sign from God. Do you believe that? Can we say amen for that? Amen. That is the message. Glory. Every spiritual happening is a sign from God. Do you believe that? Then the congregation says, Amen. Amen. Hallelujah. Who are they, the congregation? They're the audience. Yes. Right? Amen. Sila yung mga nakikinig. Sila yung mga nanonood. Sila yung mga nakaupo. Sila yung pinagkalooban ng mensahe. Right? Aamin mo ang mensahe ito kung walang nakikinig diyan. Walang kabuluhan ang mensahe ito kung walang makikinig. So thank God, before the message, God already prepared the believers. Thank you, Lord. Hallelujah. At nung makita ng ating Panginoon na mga believers ay handa ng sumampalataya. Kaya nga tinawag kong believers para sumampalataya. At nung makita ka niya na handa ka ng sumampalataya, then God prepared the message for the believers. Amen. Right? Before the message, God sent also a warning. Do you believe that in these last days, that God sent a great a great sign for the believers? What is the great sign in our day? The great sign in our day na tayo pagkalooban ng mensahero ng ating Panginoon, ng propeta ng ating Panginoon. Right? Kasi pag inutos ng ating Panginoon ang kanyang lingkod, ang kanyang propeta, ang kanyang mensahero, may nakapaloob na mensahe sa kanyang isusugong lingkod na propeta, sa kanyang lingkod na mensahero. Isusugo niya ito upang ibigay
ang mensahe na nakapaloob sa isang palatandaang isinugo ng ating Panginoon. So, kinakailangan mo makita ang sign. Amen. Right? Yes, Lord. Kapag sinabing, meron nakaposting, kwadrado, sa taniman ng mga tubuhan, sabi sa Ilocano, pakdaar. Yung salitang pakdaar, hindi ko kamali, warning. Sa Tagalog, babalang. So sabi niya, pakdaar. What is that? Warning. Ano yung nilagay na lathala? It's a sign. So, kinakailangan, makita mo yung sign, makita mo yung mensahe. Sabi niya rito, maiparit iti agala iti unas. Example ko lang yun ha. Maiparit iti agala iti unas. No si kakit nagtakaw ka iti unas, aday iti penalty. Aday iti punishment mo. So what is the message? Maiparit iti takaw iti unas. No, agtakaw ka iti unas, may penalty ka. So hindi mo pwede sabihin, hindi mo alam yan. Kasi meron ng babala eh. Meron ng warning, meron ng mensahe. Pero kung editor mo mensahe, ikaw, nagnakaw ka pa rin. Mape-penalty ka. So hindi ka pwede magkamot ng ulo sa harapan ng korte. Dahil hindi magmamaterialize ang pagkamot ng ulo. Right? Hindi kikilalanin ng judge at ng tagapagtanggol ang pagkamot ng ulo. Right? Hindi papansinin yan. Kasi po, ganito, kasi po, ganoon, kasi po, puro kasi. Hindi tatanggapin sa korte salitang kasi. Right? Kinakailangan meron kang matibay na dahilan. Right? Kinakailangan may matibay kang pangungusap na pwedeng dinggin ng tagapagtanggol o ng kabilang side upang makita kung anong dahilan bakit mo ginawa ang mga bagay na yun. Pero kapag ikaw ay napatunayan, then wala kang magagawa kundi harapin mo ang lahat ng mga consequences. Are you there? Yes. So, pagpatuloy ko ha. The congregation says amen. Like the message, there is a sign. And then the message follows the sign. God told Moses, said, if they won't believe the voice of the first sign, maybe they will believe the voice of the second sign. Maaring ito, gamitin natin sa halimbawa. Maaring nalagpasan mo yung unang palatandaan, right? Yung unang babala, at nung madaanan mo, at meron muling mensahe na nakita ka, na nagsasabing, ganito, ganyan, ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin. At nung makita mo, na meron palang mensahe. Kapag ikaw ay naniwala doon sa pangalawang mensahe, at nakita mo kung ano ang nilalaman nun, pwede kang bumalik doon sa unang sign. At makikita mo, meron pala talagang palatandaan na mensahe. Then, pwede kang mag-stop. Sabihin, hindi pala tama ito, bawal pala ito. Susundin ko, if you are a believer. But if you are an unbeliever, ibig sabihin, kapag siyang unbeliever, i-ignore mo, babaliwalain mo, iwawalang kwenta mo ang mensahe. Pero kapag binaliwala mo, walang kwentang mensahe para sa'yo, kinakailangan handa ka tumanggap anuman ang penalty. Right? How much more pagdating sa mga babala ng ating Panginoon? At sa mensahe na pinakita ng ating Panginoon sa lahat ng tao na nakasalamuha at nakasama ng ating Panginoon sa mga panahong iyon, hindi pwede sabihin nila, ignorante po ako, inosente po ako sa mga bagay na ito. Sabi ng ating Panginoon, kasama pa nga kita. Kasama ka pa nga lumalakad at umaalikabok ang ating mga paa. Right? Dahil sa panahon noon, wala pa talagang sementadong daan. Puro lupa at umalikabok. Kapag nakita mo ang mga paan ng mga tao na riyan, ang mga alikabok, sumusunod. Maaaring yun ang magiging isang palatandaan para sa kanila, para sabihin na hindi ka inosente at hindi ka ignorante at sabihin mong ikaw ay ligtas sa mga bagay. No way. Hindi ba pwede? Hindi maaari. Ngunit talagang inilaan ng Diyos ang kanyang palatandaan at ang kanyang mensahe sa kanyang mga itinalaga at itinakda na mga mananampalataya upang sumampalataya, right? Sa kanyang salita sa mga panahon nagdaan, sa mga panahon lumipas, hanggang sa panahong ito, hanggang sa ating kapanahunan. Nakikita natin, bawat panahon, bawat kapanahunan, lagi may palatandaan. Bawat panahon, bawat kapanahunan, laging may mensahe.
Bawat panahon, bawat kapanahunan, may mga tinatawag. Bawat panahon, bawat kapanahunan, may sasampalataya. So salamat sa huling kapanahunan ito as we are now living in these last days. Amen! Isa ka na ibinilang sa kapanahunan ito upang makasampalataya. Sa babala, which is apostkuman, inilathala, ipinakita ng ating Panginoon ng kanyang atas. Sign means apostkuman. Warning. Then, direction. Babala, o dili kaya ito isang, kasi yung salitang direction, sa Tagalog, kung kukunin mo ang malalim na direction, mahulog din ito sa salitang atas. Utos. Kung gusto mo pagkunin sa Tagalog yan na mas malalim, gawi. O isang dako na lugar na magtuturo sa iyo na mayroon kang tamang tatahakin. Right? Nagtuturo sa iyo. So ang Diyos, kapag ibinigay niya ang tamang direction, ibibigay niya ang tamang patutunguhan. Right? Nagtatahakin ng bawat isa sa atin. Hindi ka pwedeng, hindi mo alam kung ano yung palatandaan. Hindi pwedeng, hindi mo pwedeng sabihin hindi ko alam ang nilalaman ng mensaheng ito. Kapag ang Diyos ang nagbigay sa iyo, perfect. Sakdal. Tama. Absolute. Perfect. Ay ibibigay ng ating Panginoon. So kapag ang Diyos ay nagbigay ng kanyang perfect word, meron siyang tatawaging sakdal na tao para sumampalataya sa absolute truth, which is the perfect word of God. And what is the perfect word of God? The Bible, the Scripture. Yes. A man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Right? Doon mabubuhay. Doon mananatili. Doon magtitiwala. Doon titignan ng isang mananampalataya ang tamang direction. What is the right direction? The Word of God. A post-command. Warning and direction. Ituturo, ibibigay ang tamang atas. Ibibigay ang tamang salita. Ibibigay ang tamang babala. Ibibigay ang tamang tatahakin. That is the sign means. A post-command, warning, and direction. So, kapag ibinigay sa iyo ng ating Panginoon, lakad tayo. Nakakasunod tayo. Right? Dahil meron tamang atas. May tamang babala. At meron tamang tatahakin. Doon tayo ilalagay. Doon tayo ituturo ng Diyos. Saan? Sa tamang tahak. Sa tamang gawin. Sa tamang landas. Sa tamang daan. Hindi ang dating daan, kundi sa tamang daan. Ibibigay ng Diyos ang tamang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi niya rito, God told Moses that if they won't believe the voice of the first sign, maybe they will believe the voice of the second sign. Now when you see the signs going on and no message behind it, just the same old school of theology and on down, that wasn't from God. Kasi kapag ito'y tamang sign na galing sa ating Panginoon, meron siyang tamang post of command. Dahil nabanggit kanina, what is the post command? That is the Word of God, yung atas ng Diyos, yung utos ng Diyos, yung mensahe ng ating Panginoon. As we all know that we have the message in this hour, pagdating sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17, na ibibigay ng ating Panginoon tatlong bagay bagong pagdating ng ating Panginoon. The first one is the shout. That's the message. Right? Ang mensahe na ibinigay ng ating Panginoon, kinakailangan nakikita natin ang lahat ng mga bagay na ito. Ngayon, kung isa ka bahagi sa mga itinakda at itinalaga ng ating Panginoon, right? Upang tahakin mo ang tamang landas, upang tahakin mo ang tamang atas, upang tahakin mo at mabasa mo ang tamang paalala at palatandaan, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon ang tamang daan para makita mo yung tatahakin at susundin. Right? Bakit? Kasi isa ka sa pinili, itinakda, itinalaga ng ating Panginoon. So thank God for being a predestinated ones of the living God. Can we clap our hands for Him? Glory to God. Hallelujah. Now, when you see signs going on and no message behind it, just the same old school of theology. Kapag sinabi kasi theology, ito yung pinag-aaralan yung patungkol sa Panginoon. Pinag-aaralan nila ang Diyos. Kaya nga marami din nahulog ng mga theologians at naging mga scientists hanggang sa dumating yung panahon na ayaw na nilang maniwala at sumampalataya sa ating Panginoon. Kasi pinag-aaralan nila ang Diyos eh. Gusto ko sabihin sa inyo, sa bawat isa sa atin,
hindi dapat natin pag-aralan ng Diyos. Siya ang mag-aaral sa bawat isa sa atin. Ang gusto lamang ng ating Panginoon, isabit mo ang sarili mo, magpasakop ka sa Kanya, handa tayo magpaturo, right? Tuturuan tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo magtuturo patungkol sa Diyos, right? Siya ang magtuturo sa atin at gagamitin tayo kapag tayo naturuan, right? Hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos kapag hindi ka naturuan. Kinakailangan bago ka mangaral, magturo din naman. Kinakailangan nag-undergo tayo sa pagtuturo ng Diyos. Right? Hindi kailangan pumasok ka sa Harvard. Hindi kailangan pumasok ka sa Stanford. Hindi kailangan pumasok ka sa SLU. Hindi pwedeng pumasok ka sa UC para malaman mo lahat ng mga bagay na to. Ang kailangan mo lamang is humble yourself. Go back to the Word. Receive His Word. Tuturuan tayo ng ating Panginoon. He will lead you. He will comfort you. He will guide you. Tuturuan niya tayo, pangungunahan niya tayo, papatnubayan niya tayo, at tayo ay pangungunahan ng ating Panginoon sa lahat ng katotohanan. Yan kapag tayo na pangunahan sa lahat ng katotohanan, then the truth shall set us free. Amen! Glory to Jesus. Now, when you see science going on, and no message behind it, just the same old school of theology and on down, that wasn't from God. Kaya kung nakakarinig ka lamang ng sigaw ng sigaw patungkol sa salita ng ating Panginoon, kung wala namang mensahe para tandaan na binigay ng ating, kahit na may sign without the message, it's not, sabi ng mensahe, it wasn't from God. Hindi ito galing sa Diyos. Hindi ito sa Diyos. So kinakailangan, ang isang mananampalataya na tinakda at tinalaga, bago mo makita ang mensahe doon sa likuran ng palatandaan, kinakailangan mo munang makita ang mga palatandaan. Pero ang isang mananampalataya, kapag nakita yung palatandaan, hindi ito mag-stick sa science. Right? Para bagang mistura ito isang billboard. Maraming beses ko nang paulit-ulit na naipapangaral dito. Kapag nakita mo, hindi ako nagpo-promote ng mga kumpanya. Sabi niya, Goldilocks. May nakalagay doon, masarap na cake. Right? Doon sa kanilang billboard, sa kanilang signboard, sa kanilang mga advertisement board, right? Tapos nakalagay pa doon, may masarap na halo-halo dito sa summer na panahon, right? So makikita mo doon, magmula doon siguro kung nanggaling ka sa Marcos Highway, mula doon bago ka dumating sa Baguio City, dito siguro yung sign ng Goldilocks dyan dito sa parting lagpas ng Taloy, kung hindi ako nagkakamali. Basta kung hindi lagpas ng yung Long Bridge nandiyan, may mga signboard dyan eh. Ewan ko kung inalis na kasi sa mga signboard kasi bago-bago din, binabayaran din kasi yan. Kasi yung nagpapalagay ng mga advertisement doon, paarkilahan yon. So it's okay sa isang company kung habang panahon siya ang lagi nakatala doon, babayaran nga lamang niya. Pero yun na may tamang oras at tamang panahon at tamang araw, tamang buwan upang manatili. Kung wala na yun doon, siguro ibang advertisement naman na kanilang inilagay. So sabi niya roon, may masarap na halo-halo. So may advertisement. What is that? That is a sign na mayroong Goldilocks. Right? Sabi niya, magmula doon sa bridge na yun, paglagpas ng bridge, sabi niya, mga 4 na kilometro pa ang layo bago mo masumpungan yung Goldilocks na naroon sa SM Baguio. Right? Di ba may Goldilocks sa SM Baguio? Tama ba ako? So sabi niya, 4 na kilometro pa. Pero ang kinakailangan, tumahak ka pa ng 4 na kilometro. Hindi ibig sabihin may sign, doon ka na sa ilalim ng billboard. Akin na yung cake. Akin na yung halo-halo. Wala yung halo-halo doon. Advertisement lang yun. Yung cake wala doon. Advertisement lang yun. Gusto mo makuha yung halo-halo, gusto mo makuha yung cake, mag-travel ka muna. Magsakripisyo ka uli ng 4 kilometers. It takes, yung 4 kilometers siguro mga 15 to 20 minutes drive. Bago ka makarating sa Goldilocks SM Baguio. It depends kung matraffic o hindi. Pero kinakailangan magsakripisyo ka, matraffic man o hindi, magsasakripisyo ka. Magpapagal ka, gagawa ka pa, gumawa ka pa ng effort para makuha mo yung nilalaman kung ano ang nakalagay doon sa signboard na yun. May mensahe siya eh. Right? Pero kailangan mo, kunin mo yung mensahe, tahakin mo yung tamang direction kung nasaan sa yung tamang location. At naroon, sinasabi kapag narating mo yun, meron pang pa-drive-thru. Meron pang dine-in. Pero tahas ako sabihin sa inyo, kapag kayo dumating sa tamang direction, merong maglilingkod sa inyo. Merong magse-serve sa inyo. Katulad din ng nobya ni Kristo. Kapag nakita niya ang tamang mensahe,
Who are they? The fivefold ministry to serve the bride of the Lord Jesus Christ. Meron pa drive-thru, merong dine-in, merong mga take-out. Yes, thank you. No wonder, merong mga online. Merong mga nasa loob ng church. Meron yung mga nakikinig sa messages. Right? Pero hindi ibig sabihin, kapag na-enjoy mo yung drive-thru, lagi ka na nagda-drive-thru. Kapag na-enjoy mo yung online, lagi ka na naman nag-online. No way. Kung meron kang home church, go back to your home church. Pumanood ka sa home church mo. Merong dine-in na naroon nakapaloob. May maglilingkod sa iyo. Dahil ang Diyos naganda ng tamang lingkod, ng tamang staff para sa kanyang kahilan to serve the bride of Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are you there? Yes. Salamat sa Diyos Thank you, God. sa lahat ng kanyang mga kaloob. Pero kapag ang Diyos nagbigay ng sign and message behind the sign, i-assure ng Panginoon sa bawat isa sa inyong pinili na mauunawaan mo ito. Thank you, Lord. Na makikita mo, makakasunod ka, mapangahawakan mo ito. Malinaw para sa iyo. Hindi ka naman nag-stop, akin ito. Maghapon, magdamag, 24 oras, kahit isang linggo walang bababangkit at halo-halo. Kasi hindi mo tinahak ang tamang direction. Because sign means is a post command. Warning, then direction. Kinakailangan makita mo ang tamang mensahe na nakapaloob sa mga palatandaan ito. Maliban na hindi mo makita ang tamang mensahe behind the sign. Hindi mo mabasa, hindi mo manawaan ang messages behind the sign. Paano ka makakakilala ng babala? Paano ka makakabasa? Paano ka makakasunod? Right? Paano ka makakatahak sa tamang tatahakin mo? Right? Kinakailangan makita mo ang kabuuan. At kapag nakita mo ang kabuuan, tuturuan tayo ng Diyos na makalakad at makita at mapuntahan ng tamang direksyon na inilagay at itinalaga ng ating Panginoon. You are one of them. Can we clap our hands, Lord? Hallelujah. Now, when you see signs going on and no message behind it, just the same old school of theology and on down that wasn't from God. But where there is a sign shown, a message follows it. Yes. Hallelujah. Hallelujah! Amen. Kita na ninyo, kapag ang Panginoon ay kumilos, right? Siya isang piniling katulad mo. Thank you, Lord. After na may bigay niya ang palatandaan para sa iyo, hindi pwedeng hindi mo makita ang mensahe na nakapaloob, nasa likuran ng mga palatandaan ito. Pero tahasang kinausap ng ating Panginoon ang mga naghahamon, ang mga nanunukso sa Kanya, ang mga Pariseo at mga Saduceo. Makita ka! Kasi isang tukso yun para bagang may kahambugan, kayabangan. Bakit hindi nyo tignan ngayon? Mag-observe tayo sa ating panahon ngayon. Napakaraming nakapasok sa mensahe, mistulang Pariseo, mistulang mga Saduceo, nangahamon ng laban, nangahamon ng debate, nangahamon ng talastasan. Ngunit tayo tinuruan ng ating Panginoon na huwag makipagtalastasan. Tinuruan tayo ng ating Panginoon na huwag tayo makipagtalo dahil hindi tamang pakikipagtalo. Ang sabi ng Panginoon, kapag nakita nyo sila may espiritu ng Pariseo at kapag nakita nyo sila may espiritu ng Saduceo, huwag mong sayangin ang perlas na dumihan at apakapakan ng mga baboy. Dahil ang perlas ay para sa nobya lamang. So salamat sa Diyos, meron tayong tamang perlas. Ang salita ng ating Panginoon. Pangahawakan ng Diyos. Iibigin ng Diyos. Sinabi ng mga inawit ng mga bata kanina. Sabi niya, ako'y nagagalak na mapaibig. Right? Sa buhay na Diyos. Right? Iibig tayo. Matutuwa tayo. Magagalak tayo. You're so in love to love the world. You're so in love to lead the world. You're so in love to follow Jesus Christ. Yan ang gagawin ng ating Panginoon. Hindi makikipagtalastasan. Hindi ko mo may nakita ng kaalaman pagdating sa Revelation of the Seven Seals. Hindi ko may kaalaman pagdating sa Seven Church Ages. Hindi mo may kaalaman pagdating sa mga serpents sa mga messages, the mark of the beast. Nakikipag talo-talo. Yung mga iba, sabi pa nga niya, sige, ilabas mo yung galing mo. Hindi tayo tinuruan ng Diyos na magpagalingan. Ang tunay na pinili ng ating Panginoon, punong-puno ka ng kaalaman. Pero punong-puno ka ng kababaang loob. Punong-puno ka ng pagpapasakop. Punong-puno ka ng kaamuan. Hindi ka magyayabang.
hindi ka makikipagtalo. Right? Pero kung meron mga tanong, kinakailangan sagutin. Pero kapag ang tanong ay paghahamon at panunukso, wag mo nang hayaan na sayangin ang mga perlas dahil hindi para sa kanilang mga perlas. Right? Kapag nakita mo ang tanong at nakita mo sila'y uhaw at gustong makasunod, then ibigay mo ang tamang sagot. Ano ang sagot? Ang salita ng ating Panginoon. Why? Because the sign means is a post of command. Inilathalang salita, utos o utos. May babala at may tamang direction. Doon tayo inilagay ng ating Panginoon. After the signs, there is a message behind the sign. At gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin na hindi lamang ang palatandaan na nakikita natin, even the message behind the sign ay makita ng bawat isa sa atin. Now, as we are living these last days, signs of the times are everywhere. Nagaganap na isa sa katuparan ng mga palatandaan. Ang aklat na Matthew 24, right? Yung paunang pangungusap, paunang salita, paulit-ulit ko muling sabihin ng mga bagay na ito. Mga paunang pangaral, paunang salita, paunang mensahe, that is God's forward. Paunang salita na ipinangusap ng ating Panginoon na magaganap, may isa sa katuparan, at ngayon sa huling panahon, bahagi ka sa panahong ito. Right? Mga palatandaang na isa sa katuparan na ipinangusap ng ating Panginoon sa kanyang paunang pangungusap ay na isa sa katuparan sa huling panahong ito. Sabi niya, makakarinig kayo ng wars, rumors of wars, pestilence, earthquakes, famines. Makikita niyo lahat ng mga bagay. Lalabas sa mga bulaang Kristo. Lalabas ang espiritu ng mga Pariseo. Lalabas ang espiritu ng mga Saduseo. Makikipagtalastasan, makikipagtalo, makikipagyabangan. Pero ang pinili ng Diyos hindi mayayabang. Dahil hindi nila tatapatan ang kayabangan. Tatapatan nila ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Kapag nakita ng Diyos ang katapatan mo, nakita ng Diyos ang kadakilaan mo, nakita ng Diyos ang sakripisyo mo, tatapatan ng Diyos ang katapatan mo. Laging itatapat ng Panginoon ayon sa iyong ginawa. May tapat ang ating Panginoon. So may order pagdating sa mga katapatan, paglilingkod, right? Pagsunod, tatapatan niya ng Diyos. Kapag matapat ka, magiging tapat siya para sa atin. Can we praise the Lord? Signs of the times, as we are now living in these last days, are everywhere. Saan ka man dumako ngayon, makikita mo ang lahat ng mga palatandaan ito. At bilang isang pinili ng ating Panginoon, hindi mo pwedeng hindi makita ang lahat ng mga bagay nito. Gaya ng akin nabanggit sa inyo kanina, na isa sa katuparan, ang lahat na naipangusap mula sa aklat ng Matthew 24, ang kabuuan ng chapter nito, makikita mo. Ang katuparan. The Holy Bible has a lot to say about the end times. Nearly every book of the Bible contains prophecy that point us to the end time generation. And this last generation, right? Itong huling kapanahunan ito ng pitong iglesia. As we are now living in these last days, a cold bride sa panahon ng Laodicea. Inalis ka ng Panginoon. Inilabas ka ng Diyos. Sa kapanahunan ito, punong-puno ng kaguluhan. Punong-puno ng confusion. Punong-puno ng kapangyarihan ng tao. Punong-puno ng katwiran ng tao. Pero nakalimutan nila ang katwiran ng Diyos. Right? Namumuno, nangingibabaw ang katwiran ng tao sa panahon ng Laodicea. Because Laodicea means people's right. People's power. No wonder, hindi tayo magtataka kung ang umiiral sa ating panahon ngayon ay karapatan, sigaw, karapatan ng tao, talastasan, pagyayabangan, pakikipagbigay ng kalaman, karunungan. Ang panahon ng Laodicea, punong-puno ng politika. Maruming politika. Right? Na hindi nakikita din naman ng mga taong nagsasabing may pananampalataya na sila ay na-entice sa panahon ng politics. Na-entice sa panahon ito. Kita nyo, maraming believer na nagpo-post. Right? Nag-i-endorso ng mga politician. Ultimo mga babae, ini-endorso. So-called believers, so-called ministers, so-called pastor. Shame on them. Shame on them.
sa maruming politika. Pero meron tayong karapatan na bumoto. Botohin mo kung sino nararapat para sa'yo. At wala akong karapatan na diktahan ka kung sino yung iboboto mo. Right? Tayo binigyan ng Panginoon ng kaisipan, ng puso, kung sino ang pipiliin natin. Hindi tayo binigyan ng ating Panginoon ng isang diktador para diktahan tayo. Right? Pero ang daming mga so-called believers, so-called preachers, so-called minister sa ating panahon, signs of the times, nakikita natin sa ating panahon ngayon. Umiiral, saan ka man pumaroon, saan ang sulok ng Pilipinas na to, ang marinig mo politika. Siraan dito, siraan doon. Wala makikitang mabuti. Right? Magsasalita ang isang party, mabuti kami, gusto namin hindi kurap. Pagpasok ng isa, hindi mabuti yan, yari, bulok. Kikita, nagsisiraan. Anong klaseng pamumuhay ang Laodicea? So hindi ka takataka kung panahon ng Laodicea ito ay magulo. Lukewarm. Miserable. Naked. Saan siya humad? Sa kabanalan. Hindi makita ang katwiran ng ating Panginoon hanggat siya ay naroon sa panahon ng Laodicea. But thank God, God called us out upang maging bahagi sa kapanahonan ito. Tinawag tayo ng Diyos dahil hindi ka karapat dapat dyan. Dahil ikaw ay isang binhi ng ating Panginoon. Isang piniling binhi, unadulterated seed of God. Amen. Bahagi ka sa Kanya, kinakailangan kunin Kanya, right? Upang trabahuin ka ng ating Panginoon. Kung nasupungan kang hubad mula sa panahon ng Laodicea, bibihisan ka ng Diyos kapag ikaw ay tinawag palabas. Mula sa kahubaran, ikaw at ako ay bibihisan ng ating Panginoon sa kabanalan. So thank God for that. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah. The Holy Bible has a lot to say about the end times. This is not a quote. I will give you a quote about, later. The Holy Bible has a lot to say about the end times. Nearly every book of the Bible contains prophecy that point us to the end time generation. The Holy Scriptures state a lot of examples of signs that should serve as a warning to us that we are now coming to the end of the age. Can you say amen? Amen. Prophecy is being fulfilled. Do you believe that? Prophecy is being fulfilled daily and at very fast pace than ever before. We can now see the beginning of birth pains, pestilences, wars and rumors of war. Truly, end-time events are beginning to take effect upon us all. It is increasingly obvious that the time of our Lord's coming is drawing near. Kapag sinabing drawing near, malapit na. Our redemption is draweth nigh. Malapit na. Ano yung redemption? Our second redemption. Ikalawang katubusan. Anong tutubusin? Ang ating katawan mula sa kabulukan patungo sa walang kabulukan. Doon dadalhin ng ating Panginoon ang ating katawan sa ikalawang katubusan. At ang ikalawang katubusan ay nalalapit na. At kapag alam mo nalalapit na at nababasa mo mga palatandaan, nakikita mo na isa sa katuparan, sabi ng Panginoon, huwag tayo ma-confuse. Huwag tayo mag-alilangan. Huwag tayo magpapanik. Ang isang piniling nobya ng Diyos kapag nakita niya mga palatandaan, nababasa niya between the line. Even prophecy, even the sign. The Word will give you a full of understanding. Meron pang right direction. Because the word means sign is post of command, warning, then direction. Glory. Thank God for His perfect work na kanyang ibinigay sa kanyang perfect love. Right? Ang kanyang iniibig ay walang iba kundi ang kanyang nobya. Glory to Jesus. Glory to God. It is increasingly obvious that the time of our Lord coming is drawing near. We are the last generation and we are seeing the symbolic prophecies of the past becoming a literal reality right now. Realidad ang nakikita na natin ngayon. Ano? Na naisasakatuparan ang mga propesiya. Mula sa paunang pangungusap, paunang salita na ating Panginoon na kanyang sinabi mula sa Matthew chapter 24. Ulitin ko muli kapag sinabi niyang forward, paunang salita, paunang mensahe, paunang pangangaral. Right? Lahat ng mga bagay na ito na pinag-uusapan natin, it is all about biblical word. Right? Biblical word. Kapag sinabing forward, it is all about biblical word. At nalalaman ko, kapag ikaw ay galing sa word, sunod tayo ng tahasan sa mga pangungusap ng banal na kasulatan. Dahil ikaw mismo
ako, ikaw, tayo ay nanggaling sa salita. At kapag ikaw at ako, tayo ay galing sa salita, nakakaunawa tayo ng salita ng ating Panginoon. Dahil ikaw ngayon ang salita ng ating Panginoon na na-express sa ating panahon yun. You are now the living attributes of God expressed in our day na kanyang ibinigay sa ating kapanahonan yan. Are you there? Glory to Jesus. We are the last generation and we are seeing the symbolic prophecies of the past becoming literal reality right now. The final elements of God, judgment are taking shape with its passing season and year. And God has never failed to give us a warning of the approaching and of the age through many scriptural signs which have now come to pass and many of which will still be fulfilled in the near future. Signs of the end. It's in Matthew 24 verse 5. I was mentioned to you a while ago. All this prophecy, all this forward for message of the Lord Jesus Christ, Matthew 24 verse 5, it gives us some important clues on how we can discern the approaching of the end times. For many shall come in my name, according to the scripture. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that even at trouble. Hindi tayo dapat nagugulumihanan. Hindi tayo dapat natatakot. Hindi tayo dapat mahintatakutan. Right? Tignan mo ang usap-usapan ng maraming tao. Wars, rumors of wars. Ang digmaan ng Ukraine at Russia. Kanya-kanyang puro-puro, kanya-kanyang ideya. Ultimo mga leaders ng bawat bansa nagsasabing, this is the gates of Third World War. Maaari yan ang kanilang pangungusap, but that is all a sign. Right? Ngunit hindi pa dumarating yung tamang katuparan na sinasabi ng ating Panginoon. At ang sabi ng tao, malapit nang matapos ang mundo. Matapos, mag-iba ang mundong ito. Pero sinabi ng Biblia, makita man natin, mapatunayan man natin na isa sa katuparan ang mga palatandaan ito. The end is not yet come. The end of the world, hindi pa ito. Ano sabi ng Biblia? This is just a beginning of sorrow. Pasimula pa lamang ng kahirapan. Right? Doon may kahirapan. We're not exempted na minsan isang pagkakataon, madamay tayo sa kahirapan. Pero salamat dahil sinanay ka ng Diyos na mabuhay sa kahirapan. God trained you. You are well trained under God's presence. You are well trained under God position na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sinanay niya tayo. Meron kang tamang pagsasanay. Meron kang tamang karanasan. Right? At sa karanasan mo doon ka babase kung anong ginawa ng Diyos. Alam mo may Diyos na kumikilos sa'yo. Napatunayan mo siya. At hanggang sa panahon ng pressure, hanggang sa panahon ng kahirapan, hanggang sa panahon ng sufferings, hanggang sa panahon ng trials, you always trust without a doubt to His promise. Sa kanyang pagkilos sa bawat isa sa atin. Church, the only thing that we can discern right now is to read, to understand, to recognize all the signs. If you recognize all the signs, you will recognize all the message behind the sign. Did you follow me now? Hindi pwedeng hindi natin makikita ang lahat ng mga bagay na ito. Kapag hindi natin makita, hindi tayo makakasunod. Pero nung ibigay siya ng ating Panginoon na makita mo, hindi pwedeng hindi ka makasunod. Makakasunod at makakasunod ang bawat isa sa atin. Alinggaga ang tao. Ang bawat bansa, as we are now living in a neurotic time. Kung di ako nagkakamali sa ng neurotic time, panahon na kung saan ay natatakot, ninenervyos ang mga tao sa panahon natin ngayon. Pero hindi ka itinalaga para nervyosin. Habang nakikita mo na isa sa katuparan ang mga propesiya at ang mga palatandaan. Wala kang gagawin kapag nakita mo. If you read between the line, wala kang gagawin dito tumigil na. Sabi ng banal na kasulatan, lift up your heads for your redemption. Draw it now. Okay? It's only the bride can see. It's only the bride can understand. It's only the bride can read the message behind the sign. It's only the bride can follow
the fulfillment of the prophecies and signs of the times are everywhere. Saan man tayo pumaroon, saan man tayo tumungo ngayon, there's always a sign. But this sign is yours. Thank you, Lord. Ibinigay sa iyo ng Panginoon upang makita mo, maunawaan mo ang lahat ng mga bagay nito. Before the rapture, God will give you a sign for the coming rapture. Ano ang mensahe ng ating Panginoon? To prepare! Prepare ourselves upang tayo makaparoon. Ihanda ang ating sarili sa mensahe na binigay ng ating Panginoon. Ihanda natin ang ating sarili sa pagdating ng ating nobya. Ang ating nobyo, I mean. Right? Dahil hindi mo may prepare ang iyong sarili without the message, without the signs. But thank God, it's perfect movement. Signs and message ay binigay ng Panginoon ng bawat isa sa atin upang makasunod tayo ng tahasan. Alam ba ninyo, ang dami mga signs ay binigay ng ating Panginoon. Bago dumating ang rapture, bago matapos ang rapture, binigyan tayo ng signs ng ating Panginoon upang makabasa. Kapag hindi ka nakakabasa between the line, how can you understand? Right? Sequence and events na nagaganap sa ating panahon. Please, sa basic. Sequence of events before and after the rapture. Nakita niyo ang lahat ng mga bagay nito. Ipinakita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi pwedeng hindi tayo nakakasunod. Hindi pwedeng hindi tayo nakakaunawa. Right? Sa lahat ng sign na ibinigay ng Diyos, there's always a message behind the signs na kanyang ibinigay sa bawat isa sa ating pinili at itinalaga ng ating Panginoon. Maging bago dumating ang pag-agaw sa bawat isa sa atin, ibinigay ng Panginoon ang palatandaan at ang mensahe sa likuran ng palatandaan upang ang ating sarili ay maihanda natin sa parating na pag-agaw para sa nobya ni Kristo. Ngayon naghahanda tayo. At binigyan ulit tayo ng Panginoon ng mga pangyayaring matutupad at may sasakatuparan. Hindi pa man natutupad yan. Alam na natin na hindi magaganap. Nakikita na natin na sasakatuparan. It is because ikaw ang binigyan ng Panginoon ng full understanding and full revelation to see and understand. The full revelation is the Word. Jesus Christ is our complete revelation. If Jesus Christ is our complete revelation, God will reveal also His bride as a part of His complete revelation. Why? Because you are the continuation. Yes. Ikaw ang magpapatuloy. Tayo magpapatuloy bilang isang nobya. Kung nahayag ang ating Kristo, kung nahayag ang ating Diyos, ihahayag din ng Diyos ang kanyang nobya. Amen. Ihahayag ng Diyos ang kanyang nobya. Are you happy to be a bride of the Lord Jesus Christ? Are you happy? Isang kagalakan sa bawat isa sa atin na nakikita natin na isa sa katuparan at natutupad ang lahat ng mga bagay nito. Pinag-usapan natin ang lahat ng mga mensahe. Na-series natin ang lahat ng mga bagay nito. Maging ang the revelation of the seven seals, nakita natin ang mensahe. At bago dumating ang rapture, ibinigay sa atin ang mga mensahe nito to enlighten the bride. To open their eyes. Right? To see the unveiling. Right? Ano yung unveiling? That is God's mystery. Na kanyang binuksan. Na kanyang inihayag. Na kanyang in-expose sa bawat isa sa atin. Hindi pwedeng hindi makakaalam ang nobya kapag dumating ang panahon na i-expose. Kaya may tinatawag tayong exposition to reveal. Right? Ihayag ang lahat ng mga bagay nito. Hindi pwedeng ihayag. Right? Kapag walang makakaunawa. But thank God, you are one. Isa tayo na inanda ng ating Panginoon upang makita ang kapahayagang ito na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Still there. So before the rapture, nakita mo, narito paghahanda natin. We're waiting for the coming rapture. Right? Lahat ng mga sequence nito. Kapag sinabi mga sequence, yung mga sunod-sunod. Sequence of events. Kapag sinabi sequence of events, mga sunod-sunod na pangyayari. O mangyayari. Bago at matapos ang rapture. Right? Mga sunod-sunod na pangyayari o mangyayari, ipinakita na ng ating Panginoon sa kanyang nobya ang mga events na ito. Right? Dahil nakapaloob doon sa revelation of the seven seals that was revealed. Right? When the thunders shout, it is the word of God when the seven seals are open. At nung nag-strike sa atin ang salita, ang quickening power, sa salita ng ating Panginoon, it is like a lightning and thunders strike your heart. Why?
Because the seed is in your heart. Hallelujah. It's like a power of the lightning and thunders. And what is the thunders? It's the voice of God when the 7 seals are open. And what is the lightning? It's a quickening power. It's the Holy Spirit of God who quickens the seeds in you. Na siyang nagbigay buhay. Binuhay niya ang binhi na nasa sayo. So thank God, we receive the quickening spirit. Thank you, Lord. We receive the quickening power. It's like a lightning in a thunders. And a thunder strike the seed in our hearts. Can we clap our hands? Ibinigay sa atin ng ating Panginoon ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi natin natapos ang lahat ng mga bagay na ito, pero ito ang pagpapatuloy nito. Halos pare-paras ito, magkakadugtong in a different subject. May mga subtitle akong ginawa, pero ito'y nakapasok doon sa ating series na The Revelation of the 7 Seals. Ang lahat ng mga bagay na ito. Right? At natapos natin magmula doon sa pagtawag ng ating Panginoon sa kanyang 144,000 through Moses and Elijah. Right? Sa Revelation chapter 11, verse 1 to 10, na kung saan right after the rapture na ito mangyayari. Right? Pagkatapos ng rapture, ibig sabihin kapag wala na tayo sa rapture, pagdating ng rapture, naroon na tayo sa taas, kinuha na tayo ng ating Panginoon. Still there? Yes. Nakakasunod ba ang bawat isa sa atin? Naroon na tayo sa ating Panginoon. Sa alapaap, tayo magdiriwang ng 3 kalahating taon na wedding marriage supper of the Lamb. Right? Amen? At the same time, dito sa ibabaw ng lupa ay nagaganap. Right? Ang pag-iral. Right? Ng beast. Sa kanyang pagpapairal, sa kanyang bagong pamamaraan at bagong sistema, at siya'y mag-impose, mag-implement na sinasabing New World Order. Right? At sa New World Order na to, dapat lahat nakakasunod. Dahil kapag hindi ka susunod dito, ikaw ay papatayin. Mistulak ang aso na hahabulin at hahantingin according to the message. You're like a dog, sinabi ng mensahe, kapag ikaw ay hantingin. Pero hindi ikaw pinatutungpalan doon kasi ikaw nandun na si taas eh. Yes. Right? Ang pinatutungpalan doon, yung mga naiwan. Hahantingin, papatay kapag hindi nakasama. Right? So kabilang dito ang 144,000. Pero sa pag-iral dito, makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa 2 propeta. At sa 144,000. Dahil ang 2 propeta ito na isusugo ng ating Panginoon ay meron silang kapangyarihan to speak the word into existence. Yes. Mangusap sila, makikita nila, kahit bundok, sabihin nilang lumipat ka, lilipat ang bundok. Makikita nila ang kapangyarihan. Ngunit, bulag sila sa spiritual. Gaya ng Laodicea, sinabi niya, blind, naked, miserable, and poor. How can they understand it? If they're already blind, they're already naked. Wala na silang makita, kundi yung bagong sistema. Yung bagong pamamaraan nila. Right? Na tinatawag natin New World Order. So, sa kanilang New World Order, na kanilang ipapairal, yung 144,000 Diyos na tatawagin ng ating Panginoon, sila man ay magsasuffer. Yung purging ng mga foolish virgins, pagdating nito, sila man ay magsasuffer. Right? Ngunit tatayo sila according to their own stand and faith in the Lord. Hindi na magbabago. Kahit kamatayan, ang kanilang kakaharapin, hindi nila pagpapalit ang kanilang pananampalataya. At ang paglilingkod. Maging sa 144,000, they're already enlightened. Binuksan na ng Diyos ang kanilang mga mata sa pansamantalang pagkabulag. At makakakita na sila ngayon ng mensahe katulad ng mensahe sinampalatayanan natin. Maalala nila ngayon ang mensahe kanilang ipinako sa krus. Maglalangit-ngit ang kanilang mga ngipin. Magsisisi sila sa kanilang mga ginawa. Sabi nila, yung palang ipinako namin sa krus siya ng mensahe. Ang palatandaan na hindi namin nakilala. Ang palatandaan hindi namin tinanggap. Kundi ang palatandaan ito siyang aming iginupo, ipinako, pinahirapan. Right? Pero ang lahat ng mga bagay na it is God's purpose. It is God's purpose. Para kanino? For the elect, for the bride. Para sa iyo at para sa akin. Kung bakit nangyari sa kanila mga bagay na, thank God for being a bride! Nag-suffer sila pansamantala, but just for the bride alone. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kalilimutan.
Right, ang mga Hudyong ito na aking pinili. Yes. All Israel will be saved. Oh, glory. If you are predestinated, sealed, God, bride, hindi magbabago ang pagkatawag mo. If God calls you and chose you being a bride, you're always a bride. Hindi magbabago ang posisyon mo. Hindi magbabago ang pagkatawag because you are elect and chosen by God to be His bride. Sabi ng awit, we're a chosen generation. We are an elect, right? Predestinated, sealed of God. What a happy day! What a happy moment! Na dapat ngayon ay nagagalak, nagre-rejoice. Nagbibigay ng bubuni ang nobya. It is because dumating na ang great day sa nobya. What is the great day of the bride? Is to open, right, the book. To reveal the mystery. That is the great day. Nakita na natin, na-enlighten tayo. Nakita natin ang lahat ng mga hiwagang ito. Lahat ng mga lihim, hindi tinago ng Diyos sa atin, ibinigay sa iyo ang kaunawaan. Kaya nakakasunod tayo. Kaya marami sa atin, binibilangan na ng mga tao, nananatili. Nagpapatuloy. Kahit na marami pagsubok at problema. Hindi tayo nakatingin sa problema. Kuminsan nasasaktan tayo. Kuminsan umiiyak tayo. Kuminsan apektado tayo. But still, you are a bride. Hindi maapektuhan ang pagiging nobya mo sa pagsubok. Hindi maapektuhan ang pagiging nobya mo sa mga problema. Hindi maapektuhan ang pagiging nobya mo sa lahat ng mga sufferings. You're always a bride. If you're always a bride, God is always with you. It is because He is our groom. Our bridegroom. At hindi pa hintulutan ng Diyos ng kanyang nobya ay mapapabayaan. Right? Maaalipusta. Amen? Salamat sa pag-ibig ng ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na to, ipinakita ng ating Panginoon. Nakita na natin. Magmula sa panahon na kung saan nabanggit ko one world government set up by the Antichrist, which is the Revelation 13, 16, 18. Dito may sa katuparan tamang pag-iral ng mark of the beast. Right? Hindi mo na pwede paulit-ulit pa dahil masyado na nga bugbog ang salitang pandemic sa ating panahon. Kanya-kanyang kaunawaan, kanya-kanyang pagkakaunawa. Mga tao, ultimo mga so-called brides sa ating panahon ngayon, hindi nila alam kung paano ba ang tamang pag-iral ng mark of the beast. Kaya sinasabi nila ang pag-inject at ang pagbakuna ay mark of the beast. That's wrong! That's wrong! Ang pag-iral ng mark of the beast, it is about your faith, about our faith! Right? Pero bago mangyari mga bagay na yun, the bride is gone already. Wala nang nobya. Ngayon, kapag ang ganun ang kanilang paniniwala, ang pag-inject para sa mga pagbaksin sa mga tao pagdating sa COVID, ibig sabihin, tapos na ang rapture. Right? Tapos na ang rapture. Hindi ako papayag. Narito pa rin ako. Pero papayag ka ba? No way. Hindi tayo papayag. Right? Pero bago maganap yan, kukunin muna tayo ng Diyos. Amen. Kukunin muna tayo ng Diyos. At kukunin niya ang kanyang 144,000 Jews. Sabi ng dalang suratan, silang lahat ay papatayin. At maging mga foolish virgins papatayin. Pero ang 144,000 na na-receive nila ng mensahe, na-enlighten sila sa pamagitan ng lingkod na propeta na kanyang susugo ni Elias at ni Moses. Right? Sinabi niya noon, mamamatay man sila, ngunit hindi sila pahintulutan ng Diyos na mabubulok ang kanilang katawan sa lansangan. Hindi niya pahintulutan na makurap. Hindi niya pahintulutan na aabot ng 72 hours. Within 72 hours, ang katawan ng taong mamamatay ay magpapasimulang magkurap. Magpapasimulang masira. Magpapasimulang mangamoy. Right? Dahil itong katawang ito, we consider as a corruptible body. But we are waiting for the one, that is body that God prepares for you. Our theophany that we bypass. Right? Na inanda ng ating Panginoon, our incorruptible body. Mula sa kabulukan, dadalhin tayo ng Panginoon sa isang katawan na hindi nabubulok. Thank God for being one of His chosen one. Dahil isa ka na magbebenepisyo sa kanyang ipinangako sa lahat ng mga bagay na ito. Right? Kaya pagdating doon sa left behind rapture, ito yung mga foolish virgins na papatayin eh. Right? At yung 144,000 kukunin naman ng ating Panginoon, sinabi niya roon sa Revelation 11, at darating ang Panginoon ng tinig para sa kanila. Meron silang mensahe. Anong tinig? Tinig ng pag-angat, tinig ng pagkuha, tinig ng rapture. Dahil sila man ay i-rapture ng ating Panginoon. Kasi ang salitang pag-rapture, catching away. Right? To caught up. Right? Dahil hindi sila dadali sa ibaba. Ang sabi na ba sa surat, kukunin silang paitaas. At makikita nila, mawi-witness nila na ang
mga 144,000 na ito ng pagkilos ng Diyos, mawiwitness nila ang kanilang pag-angat. Irarapture sila ng ating Panginoon. Kukunin sila ng ating Panginoon. Right? Ihahanda din ng ating Panginoon ang 144,000 para pagdating sa millennial reign, kasama din natin silang bababa. Right? Sila yung magiging servant ng nobya. Attendants. Right? The 144,000. Kailan? Sa millennial reign. Did you follow me now? Did you follow me now? So thank God sa lahat ng pangako ng ating Panginoon. Glory. Glory to Jesus. Ayan ang pag-iral mula kay Moses and Elijah. Naroon yung pag-angat nila, pagkuha nila. Ang isang bagay na nakikita natin dito sa ibaba, which is Russia bombs America. Kaya nilagay ito, which is Russia bombs America. This is one of the prophet's vision. One of 7th vision na hindi pa nangyayari. Pero sa kanyang vision, nakita niya na ang Amerika ay pasasabugin. Right? Makikita niya na bobombahin, right, ang Washington DC. At nakita niya sa vision na talaga ang Amerika ay totally devastated. Right? Na hindi pa nagaganap. Isa sa mga vision niya hindi pa nagaganap at ang paglubog ng California. Pero yung ika-6 na kanyang vision ay nasa katuparan na naganap na. Right? Na kung saan, sinabi niya rito, na may maghahari, isang babae. Kasi kapag sinabi niya isang babae, it's a church. It's a mother church. Right? Pero yung symbolic nito, nakita, na may isang pagkakataon, sabi niya, isang babae na lilitaw, na may posisyon sa bansang ito, sa United States. Right? Puposisyon siya as a vice president or president na may power. At siya lilitaw isang magaling, right? Na magaling na babae. Right? Madumi ng babae. A powerful woman. Sabi niya, lalabas siya, tatayo siya bilang isang vice president na kanyang damit ay kulay ube. Hindi baga, nung ipinoclaim na si Kamala Harris, yung vice president ng Amerika? Kamala Harris? Harris? O Kamala Harris. Nakita nila, isa sa mga simbolong ito na tumumbok sa vision ng ating propeta. Isang vice president na lumabas, right? Na naka-purple, ubi ang kanyang pangalan. Pinag-usapan maging sa media. Right? Pinag-usapan. Pero sinabi ng banal na mensahe, sinabi niya, it's either. Kaya hindi man sa babae ito tumutumbok dahil ang babae tumitipo sa iglesia. Right? Makapangyarihan. Na isang pagkakataon siya maghahari. Powerful siya. Ang tinutumbok niya rito ay walang iba kundi ang mother of harlots. Right? Ina ng mga patutot. Na kung saan ang ina ng mga patutot na ito na kontrol niya ang mundo. Darating ang pagkakataon na may mga kukontra sa kanya na ibinilang. Sino ang mga ibinilang na ito? Which is the Revelation 17:16, sinabi niya, 10 horns will be burned, the war with fire. Sabi niya, yung 10 horns nito with it, ang 10 kapangyarihan ay tumutukoy ito sa 10 communist nations full power. Right? Ano yung mga communist na to? Sila yung mga against, right? Sa pag-iral ng New World Order na to. Right? Na kung saan, sila rin ang gagamitin ng ating Panginoon upang lumaban sa mother of harlots. Ito sila ang magpapasabog sa Vatican. Are you there? Are you following me now? You're still there. I hope na nakakasunod ang bawat isa sa atin. At lahat ng mga bagay na to ay may sasakatuparan. Kaya nakikita natin dito, 10 communist dictators bomb the Vatican. Sino ang malalakas na bansa ng mga communist nations? Russia. Sabi ng mensahe, watch the king of the north. Sino kanya binabanggit? Ang Russia. Right? Sino yung mga kasama ng Russia? China. North Korea. Germany. At yung mga iba pang mga communist country. Sila ang lalaban. Magpapakita lamang lahat ng mga bagay na ito. Nakikita natin na isa katuparan na ang mga iba at may sasakatuparan pa ang darating. At bago dumating ang lahat ng mga events na ito, this is all about after the rapture. Events after the rapture. But before these events will happen, the bride is gone already. Dahil kinuha na tayo ng ating Panginoon. Kinuha na tayo ng ating Panginoon. Wala na tayo sa napakagulong mundo ito. Saka lamang tayo babalik pagdating
ng millennial reign within 1,000 years. Bababa tayo, kasama natin ang ating Panginoon. Now, are you still there? Amen. At bago ako lubusang matapos, gusto ko basahin pa yung mga messages na aking inihanda rito. Then I quote mamaya. Bibigyan ko ng signal so next. Our age today is well identified in the Bible as the Laodicea. I mentioned it already a while ago, the condition of Laodicea. Na kinabanggit kanina sa inyo, sa bawat isa sa atin, ng kondisyon ng Laodicea ngayon ay napakagulo. Lukewarm condition, miserable, naked, blind. Pero ang ginawa ng Diyos, tayo kinuha sa panahon yan at dalhin tayo ng ating Panginoon sa isang kalalagayan na kung saan doon natin titignan ang kapangyarihan at ang katwiran ng Diyos. Hindi kahayaan ng Diyos na mananatili sa katwiran ng tao. Right? Hindi kahayaan ng Diyos na mananatili ka sa kalaman at karunungan ng tao. That is a people's right. And that is a people's power. And Laodicea means people's power and people's right. At ipinakita sa atin ang kondisyon, maging ang scripture, maging ang mensahe, ipinakita sa bawat isa sa atin. Right after na tayo ilabas, ipinakita naman ng ating Panginoon ang kondisyon ng nobya na kanyang inilabas. Thank you, Lord. Hallelujah! Our age today is well identified in the Bible as the Laodicean age. The very last Gentile church age wherein God is calling out a bride for Jesus Christ. In Revelation 3:15-17, God addresses our age. I know thy works, Yes. that thou art neither cold nor hot. I would thou art cold or hot, so then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Glory! Our age claims to be rich in goods, Yes. spiritually wealthy, and have need of nothing. Truly, we can see that the world church today, in general, is wealthy. There never has been such a show of wealth today as compared with other past generations. Our beautiful sanctuaries are multiplied in number as never before. The various denominations vie with each other to see who can build the biggest and the loveliest. Ano sabi dito? Nagpapaligsahan, nagpapagandahan, nagpapasikatan. Pero salamat, inalis tayo ng ating Panginoon sa paligsahan. Amen. Hindi tayo nagpapasikatan. Right? Amen. Hindi tayo nagyayabangan. Amen. So, ayaw kong pumunta sa inyo kasi yung mga upuan ninyo doon, nakataas nga kayo, minsan matukkulmot nagitis na kada. Awmat aircon nyo, but praise the Lord. Ang aircon natin dito ay talagang centralized. Yes. Amen. Right? It's God's blessings. Yes. Amen? Thank you, Lord. Pag nangangaral ako sa baba, talaga pawis na pawis ako at naliligo ako sa pawis. Pero ngayon, hindi ako naliligo. Meron mang konti, pero hindi katulad sa ibaba. Dahil centralized ang binigay ng Panginoon meron ko sa atin na ini-enjoy ng nobya dito sa atin. Amen. Thank you so much. Salamat sa Panginoon Yes. na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Amen. Tinawag tayo hindi para magpasikatan. Amen. Tinawag tayo hindi para magpaligsahan. Tinawag tayo para sabihin, oh, yung church ninyo napakaliit. Ang kipo. Kami malaki. Kami, meron pa kami mesalin. I don't care. Hindi tayo pinosisyon ng Diyos dyan. Hindi sa paligsahan. Yes. Right? Amen. Dahil lahat na nakikita mo, lahat ng inupuan mo, lahat ng inaapakan mo, pansamantala lamang yan. Yes. Dahil isa lamang ang ating patutunguhan tungo sa destinasyon, which is our right direction. Amen. Sign means a post of command, warning, and direction. Dadaling ka ng Diyos sa tamang palatandaan. Amen. Ibibigay sa iyo ang tamang atas. Thank you. Upang ikaw ay nakakasunod, which is the direction, sa tamang landas, sa tamang atas. Nakakabasa ng palatandaan, which is the warning, because there is a message behind the sign. That is the warning. So thank God for the message of the hour Amen. na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Glory to God. Religion today is known to be a big business. It is an absolute fact that they are placing business managers in the church.
Ito, na-mention ko na ito, na-quote ko na ito nung last ako nag-message at uulitin ko muli ang quote na ito. Dito sa message na Laodicean Church Age book. Sabi niya, religion today is known to be a big business. It is an absolute fact that they are placing business managers in the churches to take care of finances. There are radio programs, television programs, and numerous church endeavors that are costing millions and millions of dollars. Well, purse into the church. Makikita mo, lahat sa mga bagay na ito, nagpapaligsahan, nagpapasikatan, nagpapakita ng kanilang mga assets, right? Programa sa radyo, mga television man, sa mga signboard, right? Nagpapaligsahan. Makita mo, mga Christian, so-called Christian, right? Mga naglalagay sa kanilang mga billboard, ayon sa kanilang mga businesses. Kung may mga business sila, Christian, kung meron silang pabrika ng alak, anong gagawin nila? Kukuha sila ng babae na pinaka-modelo nila, hawak niya ang alak, pero yung babae nakatupis. So tatangkilikin ng mga unbeliever. Tatangkilikin ng mga taong blind spiritually. Tatangkilikin ng mga taong walang spiritual understanding. Kasi sila yung mga taong full of lust. Right? Pero ikaw, maglagay ka doon sa billboard ng about John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Makita na ko na? Yan. Hindi nila tatangkilikin. Sino ang tatangkilik? Yung mga tinawag lamang ng Diyos na sumampalataya at manampalataya sa Kanyang salita. Pero kapag yung babae may hawak na alak, nakalagpas na yung bus, ang tingin pa, pahabol pa, palayo na nga yung bus, nakatingin pa. Right? What a demonic time. What a demonic age. But thank God, He calls us out. Hindi niya pinahintulot na tayo ay manatili sa ganung kalalagayan. Tinawag niya tayo upang i-mold, upang i-beat. God is already on the beat. Right? Sino ang kanyang minomold? Sino ang kanyang pinupupok? Sino ang kanyang pinapatag? Tayo. Right? Minomold. Pinipinis ang bawat isa sa atin. Amen and amen. Glory to Jesus. Salamat sa Diyos. It's not yet late for the bride. Para hindi niyo makita mga palatandaan. Hanggat sa huling hininga ng ating buhay, being a bride, mananatili kang nakakabasa between the lines. Can you say amen for that? Can we clap our hands to the Lord? Glory to Jesus. Glory to God. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Hallelujah. The membership increases along with the money. Yet the work is not being done as it was done when there was no money. But men rested solely on the ability given them by the Holy Ghost. They are paid preachers, paid assistants, paid ministers of music and education, paid choirs, paid custodians, programs, and entertainment, all costing great sums. But for all that, the power is decreasing. Right? This is the spirit of the meal ticket preachers. This is the spirit of the paid preachers. This is the spirit of the paid ministers. Marami ang lumabas sa organisasyon. Maraming lumabas sa denominasyon. Maraming lumabas sa sekta. Sabi natin pariseo dahil sect yun, organisasyon. Right? Denominasyon. Pumasok sa mensahe, pero dala-dala nila ang spirit. Dala-dala nila ang spirit. Pinairal nila dito sa loob ang spirit ng Nicolaitans. Spirit of Sadducees. Spirit of Pharisees. Ipinasok nila, claiming as a message believers. But church, hindi kailanman pwedeng bulagin ni Satanas
ang nobya na binuksan na ang kanyang mga mata. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Hindi niya pwedeng dayain. Yes. Hindi niya pwedeng lituhin. Amen. We are already enlightened Thank you, Lord. Hallelujah. in the Word. Amen. But the scripture tells us, impossible. The very elect, they shall be deceived. But the message says, it is very impossible Yes. Thank you, Lord. for the elect to be. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah! Glory to God. Thank you, Lord. Because you are a bride. Pumasok man ang espiritu ng Sadduceo at Paruseo. Pumasok man ang espiritu ng Nicolaitans dito sa mensahe ito. Right? Praise the Lord. Because you are enlightened. Right? Pinili ka ng ating Panginoon. At nakakabasa ka between the lines. The bride is now with the word between the lines. Nakaka-discern ang nobya ngayon. Sa espiritu ng paid preachers, paid ministers, yung meal ticket preachers, right? Nakaka-discern. Right? Nakaka-discern. Bihira na lamang ang mga ministro sa ating panahon ngayon pupunta sa misyon na sila ang magkakaloob. Right? Sa bawat pupuntahan ng maraming ministro sa panahon ngayon, ang kanilang kaisipan sa kanilang pupuntahan ay makahakot sila ng salapi. At pipiliin nila ang mga mayayaman na mga iglesia para sila ay mabayaran. Pero ang tunay na tinawag, huwag kang tumingin sa malaki. Amen. Mayayaman na mga yan. Mga blind na sa spiritual. Pumaroon ka sa mga mahihirap. Silang nangangailangan. Sila ang nangangailangan ng assistance. Right? Na mga staff, na mga crew ng ating Panginoon na mistulang mga crew at staff ng Goldilocks, ng Jollibee at ng McDonald's, right? Sa ating ngayon, crew and staff sa kaharian ng ating Panginoon na isinugo ng Diyos, which is the fivefold ministry. They're not after the money, they're not after gold and silver. Sinabi ni Peter, money, silver, and gold I have none. Yeah. But in the name of the Lord Jesus Christ, walk. Yes. That is the power na binigyan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Praise God. Right? Marami sa ating panahon ngayon na mga ministro ayaw na magsakripisyo. Isipin nila, ang gagastusin nila, malalaking gastusan niya. Kung yan ay mission para sa ating panahon, nothing is impossible with God. God will prepare your fare. God will prepare your food. God will prepare a vehicle. God will prepare a plane. God will prepare a ship for you. Para ito ay yung sakyan. Sabi ko nga sa inyo, mistulang isa itong bluff ng kaaway na kami nakasakay na sa barko. Right? Hindi namin alam na meron nakatanim na bomba sa barko namin sinasakyan. Sasabog ang barko lahat ng mga pasahero. At ultimong ship na yun ay talagang mawawasak sa laki ng bomba na itinanim ng mga terorista sa Mindanao. Biyahing Liloan, Leyte patungo Surigao, Mindanao. But thank God, kahit sa hayop ay kumilos ang Diyos sa sleeping dog. Praise God. At nung maamoy ng aso ang ilalim ng truck, inupuan niya. Right? Hindi niya sinabi sa mga bomb squad na may bomba rito. Pero word sign, movement, kahit na hayop, kung sila'y sinanay, makakaunawa sila. Mauutusan sila. Susunod sila sa kanilang amo. At nung makita at maamoy na merong bomba nakatanim, nagbigay ng atensyon sa mga bomb squad. At yun, kinurdon ang sasakyan na may nakatanim na bomba. Pero kung hindi nag-intervene ng Diyos, siguro ngayon, pinaglalamayan kami. Wala na kami. Then madudurog kami lahat sa barkong iyon. Pero sabi ko sa inyo kanina, hindi pinahintulutan ng Diyos. Right? Hanggat ang mga anak, hanggat ang mga nobyang ito, hanggat ang mga manggagawang ito, tutuloy lalakad dahil sila nakakabasa sa mga palatandaan. Signs of the times! Makikita natin ang kaguluhan ng mundo, pagulo ng pagulo. Wala nang kapayapaan dito sa mundong ito, but there is only one peace, that is God! A peace that the world cannot give. A peace that the world cannot understand. It's God alone. He is our peace. Na siya nagbigay sa atin ng tamang kapayapaan. At ngayon, ikaw at ako ay nakakabasa, nakakasunod sa mensahe at palatandaan ng ating Panginoon. Binuksan ng Diyos ang ating mga mata, ang ating mga
pakiramdam, ang ating mga puso, ang ating mga pandama upang makabasa tayo between the line. Amen. Praise God. Kung hindi tayo makabasa between the line, how can we follow? How can we live? How can we walk? How can we have faith? But thank God, He gave us a word of enlightenment. Thank you so much. And we are enlightened. Hallelujah. Thank God. To God be all the glory. Thank you to my Lord. Gusto ko tawagin yung mga umawit kanina. Yung Redemption Draweth Nigh, na kung saan dito ko rin ibinasi ang mensahe natin sa umaga nito. Signs of the times are everywhere. Ikaw ang palatandaan ngayon na hindi nababasa ng mundo, nakikita ng mundo bilang palatandaan. Hindi ka nila maunawaan. Hindi ka nila masundan. Dahil sa iyo mismo, inihayag ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, sabi sa iyo, sa lahing ito, kayong mga lahi ng ulupong, hindi bibigay sa inyong palatandaan. Pero sa atin, salamat sa palatandaan na binigyan ng Diyos. Sing it with our heart. Years of time have come and gone since I first heard it told how Jesus would come again someday. If back then it seemed so real, then I just can't help but feel how much closer His coming is Listen to the lyrics of the today. songs. Hallelujah. Signs of the times are everywhere. Hallelujah. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your heads, redemption draweth nigh. Once it strikes on every hand, and violence fills the land. Still some people doubt will come again someday. But the word of God is true. He'll redeem His chosen few. Don't lose hope. Soon Christ Jesus will descend. God, thank you, Lord. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your heads, redemption draweth nigh. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your heads. Lift up your heads. Lift up your heads. Redemption's draweth nigh. Hallelujah. Can we clap our hands to the Lord? Amen. Thank you, Jesus. Glory as we bow our heads and close our eyes. Salamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay nito. Ipinapakita ang lahat ng mga pangungusap